Ang sitwasyon ni Cameron Poe ay lubos na kalunos-lunos. Sa dapat sana ay ang araw ng paglaya mula sa bilangguan, ang kanyang pananabik na muling makasama ang kanyang asawa at anak na babae, ang nagbunsod sa kanya na sumakay sa isang eroplanong maghahatid ng mga kriminal, umaasang makakauwi sa oras para sa kaarawan ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, ang mga hindi inaasahang pangyayari ay nangyari nang malapit nang umalis ang eroplano. Isang grupo ng mga nahatulan ang nagpasimula ng isang jailbreak plan, ngunit ang kasawiang kinasasangkutan ni Cameron Poe ay hindi natapos doon. Balikan natin ang simula ng kwento. 8 taon na ang nakalilipas, si Cameron Poe ay isang dating sundalo na may mga pangarap ng isang maligayang buhay magpakailanman. Gayunpaman, isang gabi, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, may ilang kalalakihan na dumating upang pukawin siya at bastusin ang kanyang asawa. Si Cameron, na hindi naghahanap ng gulo, ay likas na tumugon. Bilang isang dating miyembro ng assault team, mabilis niyang pinasuko ang mga lalaki, at pinatumba ang pinuno sa isang hakbang. Sa kasamaang palad, aksidente niyang napatay ang pinuno. Ngunit hindi doon natapos ang trahedya. Pinayuhan siya ng abogado na umamin ng guilty, at nangakong mababawasan ang kanyang sentensya na posibleng maging 4 na taon, o kahit 1 taon lang. Sa una ay lumalaban si Cameron, at iniisip ang kanyang asawa at hindi pa isinisilang ang anak na babae, ay umamin sa hindi sinasadyang pagpatay ng tao. Gayunpaman, ang huling hatol ay naging malupit. Dahil sa kanyang pagsasanay sa militar, iba ang mga pamantayan ng kanyang sentensya. Ang kanyang kakayahang pumatay gamit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay nangangahulugan na hindi siya maaaring maglingkod ng mas mababa sa 7 hanggang 10 taon. Si Cameron Poe ay nakulong. Araw-araw at taon-taon, ang naging dahilan niya para mabuhay ay ang kanyang asawa at anak na babae. Nasabaybayan niya ang paglaki ng kanyang anak sa pamamagitan ng mga larawang nakaplaster sa kanyang cell wall. Kahit sa loob ng kulungan, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasayang tao sa mundo. Ang kanyang anak na babae ay nagsimulang mag-aral, at ang pakikipag-usap sa kanya ay naging isang mahalagang bahagi ng buhay ni Cameron. Makalipas ang 8 taon, si Cameron ay nabigyan ng parol. At ang kanyang paglaya ay nagkataon sa kaarawan ng kanyang anak na babae. Sabik na makita sila, sasakay siya sa isang eroplano na itinalagang maghatid ng ilang mga high-risk inmates sa isang bilangguan sa Alabama. Ang paglipad na ito ay may malaking pag-aalala, dahil magdadala ito ng isang kilalang grupo. Kabilang sa mga pasahero sina William Billy Bedlam Bedford, na kilala bilang isang psychotic killer, at Nathan Diamond Dog Jones, isang dating pinuno ng itim na gerilya na nagpasabog sa National Rifle Association. Si Cyrus the Virus Grissom, isang lalaking nagkasala ng pagkidnap, pagnanakaw, pagpatay at pangangikil ay gumugol ng 25 sa kanyang 39 na taon sa bilangguan. Siya ay may mataas na pinag-aralan sa likod ng mga rehas at loob ng mga pader na yon. Napatay niya ang 11 bilanggo, nagpasimula ng 3 kaguluhan, at nakatakas ng 2 beses. Si Cameron ay sumakay sa flight na ito sa pagmamadali upang makauwi. Maging ang ahente na si Vince Larkin ay nag-aalala bago lumipad, umaasa na ang pagtitipon ng napakaraming kriminal sa isang eroplano ay hindi haantong sa kapahamakan. Nang nakaalis na ang eroplano, sinimulan ng mga bilanggo ang kanilang plano. Ang bilanggo na si Cyrus ay nagawang palayain ang sarili gamit ang isang nakatagong pin. Kudyat ng pagsisimula ng kanilang pagtakas, inilabas ni Pinball Parker ang isang piraso ng tali na nakatago sa kanyang bibig, hinatak ito palabas at sa dulo nito ay isang palito at sachet ng gasolina. Tumango si Cyrus at pagkatapos ay isinaboy ang likido sa katabi nito. Pagkatapos ay sinindihan ito at nagsimula ang apoy at mabilis na naalarma ang lahat na nasa eroplano. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Pinball ang mga susi ng babaeng gwardya sa bilangguan. Binuksan niya ang mga selda ng mga kapwa bilanggo, kabilang si Nathan na walang awa na pumatay sa isang gwardya, sa kabila ng pagsisikap na pigilan ang sitwasyon. Nakalaya si Cyrus at tinagaw ang kontrol ng eroplano, binaril ang sinuman haadlang sa kanyang landas at kalaunan ay pumasok sa cockpit. Nasaksihan ni Cameron ang lahat ng pangyayari at ang mga luha ng panghihinayang ay damaloy sa kanyang mukha. Ang mga bilanggo ay nakawala sa pagkakagapos, at ang mga gwardya ngayon ang mga nakaposas. Halos hindi mapigilan ni Johnny ang sarili, at sa hitsura ng kanyang mukha ay hindi mahirap hulaan na nangangati siya sa pagkilos. Sa sandaling iyon ay tumayo si Cameron para pigilan siya. Ipagpapatuloy na sana ni Johnny ang kanyang pag-atake nang pumasok si Cyrus the Virus. Kahit na ang pinakamatitinding kriminal ay may kinatatakutan, lahat sila ay umaasa kay Cyrus. Ibinunyag ng mga gwardya na ang susunod nilang hihintuan ay ang Carson City, kung saan bababa ang 6 na bilanggo at sasakay ang 10 bago. Binalak nilang umalis sa eroplano gaya ng dati, dahil ang tunay na kalayaan ay nangangailangan ng pag-iisip ng maaga. At may isang taong tumutugon para sa lahat ng ito, isang pangunahing drug lord. Habang ina-unlock ang kadena ng isang bilanggo, kumilos ang isang undercover na ahente ng DEA, at hinawakan niya si Pinball bilang hostage. Hiniling kay Cyrus na ibaba ang kanyang baril. Sinubukan siyang pigilan ni Cameron Poe, at sinabi nitong huwag maging masyadong padalos-dalos dahil ang mga taong ito ay hindi papatay ng walang dahilan. Gayunpaman, naging masyadong agresibo ang undercover na ahente,
Hindi niya hinintay ang tamang sandali, binaril siya ni Cyrus at binawian siya ng buhay. Tanging si Baby O lang ang nakakaalam na sinubukan niyang iligtas ang undercover na ahente, na sa tingin ni Cyrus ay sila ay magkaibigan. Nakakita ng problema si Pinball pag dumating sila sa Carson City. Kinakailangan nilang ibaba ang dalawa sa mga bilanggo na aksidenteng namatay sa eroplano, kaya kailangan ng mga kapalit. Nagpakita ito ng isang perpektong pagkakataon. Ngunit ayaw palampasin ni Cameron Poe ang pagkakataong iligtas ang iba. Ngunit walang preso ang gustong magboluntaryo. Kaya nagboluntaryo si Baby O at Cameron. Ngunit si Cameron lang ang pupwede dahil siya ay puti. Si Baby O ay labis na nag-aalala tungkol sa kanyang tiyak na kamatayan kapag bumaba siya sa eroplano. Ngunit tiniyak sa kanya ni Cameron Poe na siya ay magiging ligtas at nangako na pipigilan nito na makaalis pang muli ang eroplano. Ang piloto ay napalitan, at nilagyan ng tape ang kanyang bibig upang maiwasan ang anumang aberya. Nagbago ang plano ni Cameron Poe. Nagsinungaling itong natatakot siyang lumaya, dahil may natitira pa siyang 15 taon. Pinili ni Cyrus na magtiwala sa kanya at nakahanap ng isang puting opisyal na papalit sa kanya. Hindi maintindihan ng kaibigan niya kung bakit, maging ang nakaposas na babaeng gwardya. Ito ay dahil ayaw silang iwanan ni Cameron Poe. Sa patay na undercover agent, nakita ni Cameron Poe ang recording tape, na magiging susi sa lahat ng nangyayari sa eroplano. Samantala, pabalik kay Cyrus, natuklasan ng mga awtoridad ang mga plano para sa eroplano at iba pang mga dokumentong nagpapatunay na nakatago sa likod ng dingding. Nang lumapag ang eroplano sa Carson City sa gitna ng isang bagyo ng alikabok, na ang mga gwardya ay nagpapakita lamang ng kanilang mga mata, nagawa ni Cameron Poe na itago ang tape recorder sa isang gwardya. Nakasuot ng uniforme ng gwardya, pinangunahan ni Cyrus ang 6 na bilanggo palabas ng eroplano, lahat ay naka-hood. Kabilang sa mga bagong bilanggo ang nakaplanong piloto at ang anak ng drug lord na si Francisco Sandino. Nataranta ang mga preso dahil wala ng mga gwardya sa eroplano, at parang inilipat na sila sa ibang kulungan. Lahat ng bagong dating ay nasa sabik, nagpatuloy sa pag-alis ng tracking device ng eroplano. Si Pinball ay inatasan na itapon ito at matalinong kinabit ito sa isang tour plane. Ang huling bilanggo ay isang war freak, at si Cyrus ay nagulat nang malaman niya ang pangalan ng preso. Hindi isang napakalaking tao, ngunit nakagapos ang buong katawan, at lahat ng mga kriminal ay natigilan. Siya si Garland Green, ang payat na maliit na lalaking iyon ay nagkatay ng 31 tao sa itaas at pababa sa silangang seaboard. Sinasabi nila na ang paraan ng pagpatay niya sa mga taong iyon ay naging karumal-dumal. Samantala, natuklasan ni Agent Vince ang mga lihim sa datos. Biglang nakahanap si Agent Vince ng isang larawan ng Last Supper card kung saan ang mga mata ng lahat ay dinukot sa mga square hole. Itinaas ito ni Agent Vince at napagtanto na ang butas ay nabaybay ang pangalan ng isang lungsod, Carson City. Bigla niyang naunawaan na may problema sa paghinto ng eroplano doon, at nagmamadaling ipaalam sa mga natitirang opisyal. Nagpumiglas ang piloto sa 6 na bilanggo upang mapansin ng gwardya, ngunit hindi sila pinagbigyan ng mga gwardya ng Carson City. Sinuntok ito dahilan upang bumagsak ang tape recorder, na nagpaalerto sa kanila sa sitwasyon. Inilipat nila ang van ng bilangguan at inabisuhan ang pulis, ngunit huli na ang lahat. Bago dumating ang mga sasakyan ng pulis, naghanda ang eroplano para sa isang maagang paglipad. Si Pinball na naantala ng isang malandi na engkwentro, ay hindi nakarating sa paglipad patungo sa kalayaan. Sa paghabol sa eroplano, nakaharap niya si Smoke na sinunog niya, ngumiti si Smoke, at si Pinball ay nagkumpas habang lumilipad ang eroplano patungo sa kalayaan. Nagsimulang magdiwang ang mga bilanggo, habang ang hepe ng DEA, na galit sa pagkamatay ng kanyang undercover na ahente, na malapit nang kumuha ng impormasyon mula sa anak ng drug lord, ay dumating sa pinangyarihan. Ang pinuno ng DEA ay nagkaroon ng mainit na pakikipagtalo kay Agent Vince, dahil hindi niya pinapayagan ang kanyang koponan na magdala ng mga automatikong armas sa eroplano, ngunit ang lahat ng galit ay hindi na maibabalik ang mga patay. Si Garland Green, isang kilalang tao sa mga bilanggo, ay hinangaan ng lahat. Iminungkahi ni Cyrus na virus na palayain siya, at maingat na in-unlock ni Nathan ang kanyang cell. Nilapitan ng kilalang kriminal na kinatatakutan maging ng ibang mga bilanggo, pumunta si Cameron Poe sa cockpit, na nagpanggap bilang isang tapat na bilanggo, na interesado sa susunod na hakbang sa kanilang plano. Nang magawa ni Agent Vince Larkin na makipag-ugnayan sa eroplano, malinaw na si Cyrus ang may ganap na kontrol, ngunit hindi sila makakalap ng anumang kapakipakinabang na impormasyon. Ipinaalam ni Cyrus kay Cameron Poe na sila ay patungo sa Lerner Airfield, isang lugar na walang presensya ng pulis sa loob ng 10 milya. Samantala, si Tricia Poe, ang kanyang asawa, ay dinala sa paliparan ng mga federal marshals, dahil ibinigay ni Cameron Poe ang tape recorder sa isang gwardya, na nagpapatunay kay Agent Vince Larkin na sinusubukan niyang tumulong. Dahil sa background ng US Army Commando ni Cameron Poe at sa kanyang pagganap sa eroplano, naniniwala si Agent Vince Larkin na miyembro siya ng Allied Forces. Nang dumating ang mga attack helicopter, nakahanda ang DEA chief na ibaba ang eroplano. Tinawag ni Nathan si Cameron para tingnan ang landing gear. Nag-aalala si Cameron at naramdaman ang puot ni Nathan.
Natagpuan nila ang katawan ni Pinball Parker na nakasabit sa ilalim ng eroplano. Inutusan ni Nathan si Cameron na ihulog si Pinball. Sa wakas, nakahanap siya ng pagkakataon, mabilis siyang naglabas ng panulat at isinulat ang pangalan ni Agent Duncan Malloy sa kanyang suit bilang paghahanda sa paglapag sa Lerner Airport. Habang bumagsak ang katawan ni Pinball sa isang lungsod, natamaan ang kotse ng isang lalaki habang nakikipag-date, kasabay nito ay binibigyang diin ni Agent Vince si Tricia tungkol kay Cameron. Nakatanggap si Agent Vince ng tawag mula sa Fresno Police Department, nang bumagsak ang isang katawan mula sa langit, na may nakasulat na pangalan ni Agent Duncan Malloy. At sigurado siyang si Cameron po ang kanyang kakampi. Mabilis na ipinaalam ni Agent Vince Larkin sa hepe ng Drug Enforcement, ngunit nag-aalanlangan sila. Naniniwala silang malapit na sila sa eroplano at minaliit ang katalinuhan ni Cyrus. Habang nauubos ang oras, tumawag ng backup si Agent Vince Larkin habang tinitingnan ang sports car ng chief. Sa pag-aakalang ang pagmamaneho ay isang magandang opsyon upang mabilis na makarating sa Lerner Airport. Samantala, napansin ni William Billy ang isang problema nang makita niya ang mga papeles ng parol ni Cameron Poe. Nagkita sila sa cargo hold, at si William na walang awa, ay minaliit niya si Cameron Poe. Pagkatapos ng cliffside confrontation, naabutan ng combat helicopter ang eroplano. Sinadya nilang kumilos, ngunit may natuklasan silang problema. Ang eroplano ay hindi ang nagdadala ng 30 bilanggo, ito ay isang matandang tourist plane. Dismayado na bumalik sila sa kani-kanilang upuan. Naunang dumating sa airport si Agent Vince. Ito ay tila desyerto, na walang mga palatandaan ng buhay para sa milya. Itinago niya ang sasakyan sa isang gusali at pagkatapos ay humanap ng mataas na lugar. Sa kasamaang palad, patay na ang mga tauhan ng observation tower na nagpapahiwatig ng problema sa paliparan. Dahan-daang lumapag ang eroplano sa paliparan at muntik nang bumangga sa isa pang maliit na eroplano. Ang piloto na maliksi at mabilis ay tumalon palabas ng eroplano na halos nakatakas sa kamatayan. Lumihis ang eroplano sa runway, humarap at nagtuloy-tuloy sa mga hadlang. Sa kalaunan, isang grupo ng mga kilalang tao sa bilangguan ang bumaba. Dito, inilipat sila ng drug lord sa ibang eroplano na hindi pa dumarating. Mainit din ang ulo ng piloto ng maliit na eroplano, nagnanais na turuan ng leksyon ang malaking eroplano, ngunit napagtanto na may mali, at agad itong tumakbo papalayo. Nais ni Nathan na pumatay ng isang hostage ngunit pinigilan ni Cameron Poe, na naniniwala na hindi nila dapat patayin ang mga hostage hanggang sa lumapag ang eroplano. Hindi sumang-ayon si Nathan, ngunit naglabas ng utos si Cyrus sang-ayon sa loika ni Cameron. Abala ang lahat sa pagtatrabaho, ngunit ibang landas ang tinahak ni Garland Green, at walang nang ahas na pigilan siya. Nakarating siya sa isang bahay at nakita niya ang isang batang babae na naglalaro ng mga laruan. Nagpunta si Cameron Poe upang maghanap ng mga tool at napunta sa isang bodega. Gayunpaman, si Johnny na nagmamasid mula sa tore, ay biglang nakakita ng alikabok na lumilipad sa di kalayuan, na nagpapahiwatig na ilang sasakyan ang patungo sa paliparan. Batay sa layo, aabutin ng mga 10 minuto bago makarating dito. Kinuha ni Garland Green ang isang manika at umupo sa tapat ng batang babae, nang umiti at ibinahagi ang kanyang mga laruan. Samantala, si Cameron Poe ay pinigilan ng 3 lalaki, sa wakas ay naunawaan ang kanilang mga intensyon. Walang plano ang drug lord na kunin lahat, ang anak niya lang. Tinutukan ng baril si Cameron at inisip na ito na ang kanyang katapusan. Nang biglang lumitaw si Agent Vince, na nagbigay ng pagkakataon kay Cameron upang bugbugin ang mga kalaban. Dito na nagkakilala sina Cameron at Agent Vince. Si Cameron ay naghanda upang bumalik sa eroplano at upang iligtas ang kanyang kaibigan. Sa sandaling ito, sinabi ni Agent Vince, "Nabasa ko na ang iyong file. Hindi ka masamang tao, malas ka lang. Nakausap ko na ang asawa mo at ang anak mo." Tugon ni Cameron, "Kung hindi ako makaligtas, mangyaring sabihin sa aking asawa at anak na mahal ko sila. Pero hindi ko kayang iwan ang isang kaibigan." Napabuntong hininga ng malalim si Agent Vince Larkin, na higit na natatakot para sa lalaki sa loob ng eroplano. Binilisan ng mga bilanggo ang kanilang lakad habang papalapit ang mga pulis, abala ang lahat. Samantala, sinabi ni Harlan Green sa batang babae kung uminom na siya ng gamot dahil mukha itong may sakit, at sinabi nitong halika sa aking mga kamay, dahil hawak niya ang buong mundo sa kanyang mga kamay. Sinamantala ang sitwasyon, tumakas si Francisco Sendino at sumakay sa isang pribadong eroplano, na labis na ikinadismaya ni Cyrus. Gayunpaman, nang sila ay aalis na, ibinaba ni Agent Vince ang isang crane at sa kasawiang palad ay nahulog sila sa bitag. Sa kagustuhan ni Francisco Sendino na linlangin ang lahat, kinuha ni Cyrus the virus ang upos ng sigarilyo at ipinakita na ang panlilinlang sa isang nakamamatay na virus ay dapat humantong sa layuning ito. Bumalik sa cargo hold ng eroplano, nakita ni Cyrus the virus ang katawan ni William Billy at pagkatapos ay naghanap ng mga armas, naghahanda para sa isang malaking labanan. Matapos i-set up ang tactical na plano, sinimulan ng mga takas ang kanilang aksyon. Nang makarinig ng mga pagsabog, nawala si Garland Green at ang batang babae na may mga tasa na naiwan sa mesa.
Inilunsad ng mga bilanggo ang kanilang pag-atake, at nahulog sa inihandang bitag ng mga bilanggo ang pulisya. Gayunpaman, hindi sumali sa laban si Johnny. May mga bagay na mas mahalaga sa kanya, at yun ay ang maangkin ng babaeng gwardya. Sa labas, nagtuloy-tuloy ang artillery fire at machine gun striking, ngunit ang taong ito, si Cameron Poe ay tinali ang eroplano, upang pigilan ang mga bilanggo na makatakas. Nang malapit nang magtagumpay ang manyakis na si Johnny, pinigilan siya ni Cameron Poe at habang binubugbog ay sinabi nitong huwag tatratuhin ng ganito ang mga babae. Matagumpay na naipagtanggol ng mga bilanggo ang kanilang sarili at naghanda agad na lumikas. Gayunpaman, dumating ang isang combat helicopter, at tila huli na ang lahat. Umalis ang eroplano sa gitna ng putukan ng mga baril, na may lubid na hindi inaasahang nakasabit sa isang haliging bato. Patuloy na nagpaputok ang mga bihag, na nabasag ang mga haliging bato, ngunit ang mga bakal na sibat ay nakakabit sa isang garahe, at pagkatapos ng ilang paghatak, ang mga bakal na sibat ay nagkataon na nakakabit sa sports car. Naganap ang kamanghamanghang eksenang ito, nabigo ang mga opisyal ng drug enforcement na ihinto ang eroplano, ngunit nakita ng hepe ang kanyang kaparehong sports car na lumipad kasama ng eroplano, habang ang eroplano ay dumadaan sa observation tower. Tumaas ang nguso nito, at bumangga ang sports car sa tore. Nahiwalay ang sasakyan at bumagsak sa lupa, ngunit kitang-kita ang plaka na ito ay kotse ng drug enforcement chief. Ang lumilipad na eroplano sa di kalayuan, naiwan na kumakaway ang batang babae, at muling nakita sa loob ng eroplano si Garland Green. Ang taong ito ay tumatakbo pa rin, habang nagsimula ang isang selebrasyon sa eroplano. Natuklasan ang sikreto ni Cameron Poe, na ikinagalit ni Cyrus. Hindi lang siya nalinlang ng drug lord, may lumabas ding traidor sa airborne prison. Hinablot ni Cyrus ang isang babaeng gwardya. At nang tumayo si Cameron Poe, tumayo si Baby O at sinabing lahat ng ito ay kanyang ginawa. Pagkatapos ay walang awa siyang binaril ni Cyrus. Binasa ni Cyrus ang sulat at alam niyang ang traidor ay si Cameron Poe. Sa sandaling iyon, dumating ang mga fighter jet. Sa kabila ng mga babala ni Agent Vince, ang eroplano ay pinaulanan ng mga bala. Nanatiling kalmado si Garland Green. Mukhang hindi siya apektado sa sitwasyon. Nagsimulang lumaban si Cameron Poe, mula sa buntot ng eroplano hanggang sa cockpit, upang pigilan ang paglulunsad ng missile. Ginamit ni Agent Vince Larkin ang eroplano para protektahan ang sarili mula sa hepe. At habang si Cyrus ay nagambala, kinuha ni Cameron Poe ang kontrol sa cockpit, ang buong eroplano ay matagumpay na nakipag-ugnayan sa mga fighter jet. Sa pamamagitan ng komunikasyon, ang eroplano ay lalapag sa paliparan ng Las Vegas, ngunit nagkaroon ng aberya sa makina. Ang mga bilanggo ay lahat ay umupo sa kanilang mga upuan, na inuuna ang kanilang sariling kaligtasan. Hindi naabot ng eroplano ang kanilang inaasahan. Nabasag nito ang isang malaking gitara sa kasino. Umikot ito sa mga kalye ng Gambling City, hindi nakarating sa airport. Sa halip, dumaong ito sa kalsada at tumawid sa ilang kalye. Nabasag ang mga pakpak ng eroplano matapos matamaan ang ilang bagay, at bumagsak ito sa pool sa labas ng kasino. Nakakita ng pagkakataon si Cyrus the Virus, at kinailangan niyang patayin si Cameron Poe bago siya mamatay. Gayunpaman, may iba pang plano ang tadhana. Walang sino man ang maaaring umasa na ang eroplano ay mahahati sa kalahati, na nagwasak sa karamihan ng mga bagay ng kasino bago huminto. Sunod-sunod na dumating ang mga sasakyan ng pulis, na nakapalibot sa mga bilanggo, at sa wakas ay nailigtas ang mga bihag. Nakaligtas si Baby O, at marahil pagkatapos ng kanyang sentensya, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon para sa parol. Gayunpaman, sa maraming mga bilanggo na nawawala, inaasahan ni Cameron Poe na makita ang kanyang asawa at anak na babae ngunit sa halip ay nakita si Cyrus. Sinimulan ni na Cameron Poe at Agent Vince Larkin ang kanilang pagtugis. Ang sumunod ay isang kapanapanabik na eksena sa paghabol ng sasakyan. Nagawa ni Cameron Poe na sumakay sa isang fire truck, habang ang sinasakyang motorsiklo ay bumangga dahilan sa pagsabog nito kasabay si Nathan. Nakipaglaban siya kay Cyrus, at kasabay nito, nakahanap ng pagkakataon si Agent Vince Larkin na makasakay sa fire truck. Sinaksak ni Cameron Poe si Cyrus, nakipaglaban at pagkatapos ng ilang galaw, ipinoses siya sa truck ng bombero. Pinuno ni Agent Vince Larkin ng tubig ang compartment ng driver, dahilan para mawala ng visibility at control ang driver. Medyo trahedya ang sitwasyon ni Cyrus. Natamaan niya ang iba't ibang pampublikong pasilidad sa daan, at pagkatanggal ng mga posos, sumabot siya sa linya ng kuryente. At nang malapit nang bumangga ang truck ng bombero, tumalon si Cameron Poe mula sa kotse, at si Cyrus ay dinala ng isang conveyor belt, hanggang sa puntong bumagsak sa kanya ang isang malaking bloke ng bakal, na pumitpit sa kanya. Lumipad kung saan-saan ang pera ng kasino, at sa isang pool sa harap ng pinto, natagpuan ang maliit na manika ng kuneho na ibibigay sana sa anak na babae. Lahat ng ito ay nagmarka ng pagwawakas. Nakipagkamay siya kay Agent Vince Larkin, at nakita ng mga pulis ang laruan ni Garland Green, ngunit hindi nila alam kung bakit ito nakasakay sa eroplano. Tumingin si Cameron Poe sa kabilang kalsada. Nakakita ng pamilyar na mukha.
Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Trisha Poe, ang asawang matagal na niyang gustong makita, at ang anak na hindi pa niya nakilala. Si Cameron Poe, ang ama na iniisip ng kanyang anak araw-araw, masayang niyakap ng pamilya ang isa't isa. Sa puso ng kanyang asawa at anak na babae, si Cameron Poe ay hindi kailanman isang bilanggo, ngunit isang mahusay na bayani. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.